number 1, 06.7 Energy FM. Same, pero iba. Hello, everybody. Kumusta naman ang lahat? It's a Monday. It's a brownish Monday, gaya ng outfit ko. Kung gusto mong makita with my wet look, ayan. Punta ka na, dali. Punta ka na sa ating live sa Facebook. Please like and share. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Yes! Gusto kong batiin lahat ng mga inaantok ngayon. Bakit? Anong ginawa mo? Lagi ka nalang puyat. Saturday, Sunday, ano ba? O mula pa nung Friday, puyat ka. Grabe naman yun. Tinodo mo naman masyado. Baka nakakalimutan mo risk yan sa health natin kapag tayo ay lagi nagpupuyat. So, wag ka magpuyat. Yan na lang yung nasabi. Hindi, kasi gusto ko lang sabihin sa'yo na kung if ever man na magpupuyat ka, dapat may food supplement ka. Oh, ha? Yan kasi yun, di ba? Dapat meron kang kumbaga shield. So dapat meron tayong MX3 capsules. Ito po ang food supplement na puro ang sangkap at walang halong any chemicals. Ang MX3 capsules po ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay din ng alpha, beta at gamma nutrients. Ayan. At syempre, may antioxidants, anti-inflammatory properties at dumaan din po sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya naman marami itong awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki natin na proudly Philippine-made. Para sa ibang katanungan, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-88-88693. At please, paki-like and share naman po ng live natin para masaya tayong lahat. Ayan, like and share. Like, and share. Ayan. Sana masaya ka ngayong Monday. It's a 26, kagaya nga na sinabi ko kanina, kakatapos ng ulit ng sweldo para sa ilan, di ba? Yung iba kasi 10:25, di ba? So, alam mo na. Kaya pala maraming tao sa bangko kanina, punong-puno. O, alam mo na yung gagawin mo, ha? Reminder ko sa'yo kanina, di ba? Anong dapat gawin? Bayaran ng mga dapat bayaran kasi masisira ka sa taong pinagkautangan mo. Diba? Dapat, anong tawag doon? Palabra de honor. Pag sinabi mo, tuparin mo. Kasi kapag hindi mo na ginawa yun, wala nang aasahan sa'yo, wala nang papaniwalaan sa'yo. So, mahirap yung gano'n, yung walang tiwala. Mahirap yun. Kasi kahit anong sabihin mo, hindi naman totoo yun eh. Kahit isang beses ka lang magkamali, tatatak yun sa mga tao eh. So better, wag mong sirain yun. Maliban kung talagang emergency, sabihin mo, friend, emergency talaga, hindi kita mababayaran, ganyan. May mga iba kasi na promise na next week, sa isang araw, ganyan. Tapos, diba, halimbawa nakalimutan nyo, at naalala nyo bigla after 3 days, hindi pa rin kayo magte-text or magchat-chat. Hahayaan nyo pa rin na sila ang mag-update. Friend, nakalimutan mo na yata. Maghihintay pa rin ng kayong ganun. Wag naman ganun. Pag naalala nyo, gawin nyo na agad. Kasi nakakasira yan ng relationship. Kahit anong klaseng relationship meron kayo, masisira yan kapag ganyan kayo. Wala kayong isang salita. Kaya kayo napapaaway sa barangay, Diba? Yan ang mga nangyayari. Sumbong dito, sumbong sa barangay, o kaya magsisiraan sa Facebook. Nako! Paparinigan na ganyan. Mahirap yan. Tapos kahit anong parinig mo, hindi rin naman magbabayad. Nag-away pa kayo. Diba? Mahirap dumating sa point na parinigan. Kaya kailangan, dalawa talaga kayo mag-usap. At kapag kinausap ka na, mag-give in ka na. Diba? Maraming pangako po talaga ang nasisira kapag ganyan. Sabi dito, taguan na ang utang para... Naku, taguan daw. Sige, taguan, maliwanag ang buwan. Yan talaga nangyayari. Anyway, so sana maging masaya tayong lahat, lalo na kapag nakabayad ka na. Sweldo day kasi makakaalala yung mga inutangan, kaya nare-remind na rin kita. Una na kitang nare-remind, no?
Hello sa lahat ng mga viewers natin. Oy, hello po sa inyong lahat. Mga nakatutok na po ngayon sa ating Facebook. Kumusta po kayong lahat? Mamaya pwede kayong tumawag after ng story natin. Pwede kayong tumawag sa Messenger, yung mga OFW. Pwede na po kayong tumawag. Syempre pwede rin sa number natin 70017949 and 872124229. Ayan. Pero mas mabilis kung sa Messenger na kita tawag kasi ayan, nanonood na kayo. Yung mga viewers natin ngayon, pwede kayong tumawag at mag-react later. Pero mamaya pa yan. Kasi ngayon, eto na muna. Simulan na po natin ang ating story. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Kapag nagmamahal tayo, willing tayong gawin lahat para sa taong yon. At syempre, naniniwala din tayo na they will do the same. Pero paano nga kaya kung hindi pala ganun ang sitwasyon? Ikaw lang pala ang kayang magbigay ng effort. Ikaw lang pala yung kakapit sa mga problema. Pero siya, hindi niya kayang gawin yun sa'yo. Ito ang story ni Jessica, 26 years old, and meron siyang boyfriend na sundalo for almost 1 year. At yung boyfriend niyang sundalo ay merong ex-girlfriend for 7 years. Pero siya, kampante siya kasi past na yun eh. Di naman niya iisipin kung babalikan pa or hindi dahil andyan na siya sa buhay ng sundalo. Pero nagkaroon ng problema along the way. At yung inaakala niya na hindi siya ipagpapalit or iiwan para sa past, nangyari. Umiiyak sa kanya yung boyfriend niya at sinabi na kailangan kong balikan yung girlfriend ko dati kahit hindi ko na siya mahal. Ano nga kaya ang reason? Let's hear it. Straight from the heart of our sender for today. Hello po, DJ Kara. Ako po si Jessica, 26 years old. Taga Valenzuela po ako. At gusto ko pong humingi ng tulong sa inyo sa aking buhay pag-ibig. May boyfriend po ako, DJ Kara. Bago pa lamang po kami at hindi pa po kami umaabot ng 1 taon. Pero kahit ganun po, sigurado na po ako sa kanya, DJ Kara. At alam ko po na ang relasyon po namin ay totoo. Ramdam ko naman po na genuine kami sa isa't isa. Kahit nga po, lagi po siyang wala dahil alam ko po na nagsaserbisyo po siya para sa ating Pilipinas. Dahil isa po siyang sundalo. Naiintindihan ko naman po na minsan lang po kami magkita at magsama. Pero isang araw, DJ Kara, yung ex-girlfriend po niya ay nagparamdam. 7 years po naging sila. Sa totoo lang po, wala na pong nararamdaman sa kanya ang boyfriend ko. Pero laking gulat ko na lang po na hindi daw po matanggap ng ex-girlfriend niya ang pagbe-break po nila. DJ Kara, hindi naman po sa akin nabanggit ng boyfriend ko kung bakit po sila naghiwalay. Lagi na lang po niyang sinasabi na ayaw na po niya sa ex-girlfriend po niya. Pero isang araw, nalaman daw po ng boyfriend ko na ikwento niya po sa akin na yung babae ay nag-attempt daw po ng suicide dahil po sa ayaw niya pong mawala ang boyfriend ko. Ayaw naman na po sa kanya ng boyfriend ko. Kaya po sila nag-break. Hanggang sa isang araw, during operation naman po ng boyfriend ko, nag-request po ang korporal na pababain siya sa pwesto. Dahil ang korporal po, DJ Kara, ay kapatid po ng ex-girlfriend niya. Laking gulat ko po na sa tagal-tagal pala na nagtatrabaho siya. Ni hindi man lang niya nakwento na ang korporal pala ay kapatid ng ex-girlfriend niya.
Pinapunta po ng korporal ang boyfriend ko sa ospital kung saan po nandoon ng ex-girlfriend niya. At doon niya po nakita kung ano po yung kalagayan ng ex-girlfriend niya. Hanggang sa isang araw, DJ Kara, bigla na lang pong nag-give up ang boyfriend ko sa relasyon naming dalawa. Umiiyak po ang boyfriend ko habang sinasabi niya na kailangan niya po akong i-let go at balikan ng ex niya. Hindi ko po alam kung dahil po ba sa trabaho. Hindi ko po ba alam kung mahal niya pa po ba yung ex niya. Ang dami ko pong tanong sa isipan ko, DJ Kara. Bakit kailangang ako ang mag-suffer? Nagmamahal lang naman po ako ng tunay. Pero bakit ako po yung nahihirapan? Hindi ko po alam kung naawa lang po ba yung boyfriend ko. Hindi ko po alam kung dahil lang po ba sa ranggo niya na kailangan niyang habulin sa kanyang trabaho. DJ Kara, hindi po ako mahigpit sa kanya. Pinapayagan ko po siya na pumunta sa ospital para puntahan po ang ex-girlfriend niya. Pero isang araw, malalaman ko na lang po nabibitaw na siya sa akin at babalikan ang ex niya. Hindi ko maintindihan, DJ Kara, kung ano yung gusto niyang iparating sa akin. Bigla-bigla na lang siyang bumitaw eh. Ganun-ganun na lang po ba yun? Kailangan po ba talagang mayroong mag-suffer para sa aming dalawa? Kailangan ba talaga na merong mag-suffer? Ay, nako! Pagdating sa pag-ibig, marami talagang sacrifices ang gagawin mo, di ba? Pero ano nga ba ang masasabi mo sa story ni Jessica? Na buong akala niya, no? Wala na yun kasi past na yun. Pero yun pa rin ang pinili. Bakit nga ba ganun? May mga taong pinipili yung hindi nila mahal kasi kailangan ng sitwasyon, ganun ba? Well, malalaman natin yan. Comment down your comments kung ano nga ba ang masasabi nyo kay Jessica. Sabi dito, Hi DJ Kara, ganyan din po nangyari sa ex ko. Napikot po siya pero pinakasalan pa rin naman niya. Hindi ako ang pinili niya. Sabi ni Annie. Aray! Pinakasalan pa nga. Let him go, you need a man na may paninindigan para sa relasyon na meron ka, sabi ni ate Nola. Yan, gusto ko yan, may paninindigan, napaka-importante niyan ha, sa relasyon. O eto pa, Hi DJ Kara, sobrang sakit po kapag iniwan ka para sa long time girlfriend na ex niya. Kahit pa ex yon, masakit po talaga yon. Pero ibig sabihin niyan, Jessica, baka naman hindi talaga siya ang nakalaan for you. Kasi kung siya yon, ipaglalaban ka niyan no matter what. Ay, saklang. Sabi ni Anika, ipaglalaban ka niyan no matter what. Naniniwala ba kayo doon? Ako naniniwala ako doon eh. Yung kahit anong sibat ang humarang dyan, kahit anong mangyari. Minsan ngayon iba nag-give up pa yung mga pangarap, yung mga ano sa buhay. When it comes to love, kapag worth it yung tao at kapag mahal mo talaga yung tao, kaya mo kaya mong gawin lahat para sa kanya, di ba? Hirap niyan, parang pelikula o teleserye. Nako, malay mo, kayo pala ang nakatadhana balang araw, sabay ka sa panahon, sabi ni Lucille. Alam niyo, merong palabas na ganito. Naalala ko, favorite ko yun eh, yung she's dating with a gangster. Pero medyo kahawig lang kasi 'di ba, doon, yung kwento is may sakit din yung ex niya kaya niya binalikan. Diba? Tapos nagkita na lang sila ulit after a very long time, matatanda na sila doon. Pero sila pa rin yung pinagtagpo. Ayokong sabihin sa'yo, Jessica, na hintayin mo ulit yung a very long time. Kasi diba, baka mamaya, ugod-ugod ka na, hindi ka na nagjowa, kakahintay, yung totoo, diba? Di naman ganon. Pero siguro kapag para sa'yo talaga eh, no? O ito, pabasa pa tayo ng ibang comments. Kung totoong mahal ka ng boyfriend mo, walang makakahadlang sa pagmamahala ninyo. Hindi sapat na dahilan ang trabaho or ex na nag-emotional blackmail sa kanya. Palagay ko may feelings pa siya sa girl at hindi niya kayang isacrifice ang posisyon niya. Boom.
Ako, naniwala ako dyan na may mga taong, alam nyo, kanya-kanya ng priority. Hindi niya kaya siguro i-sacrifice yung position niya for love. Sabi naman to ni Peter Smeng, you deserve a man who can love you more than you love him. Ay, sabi naman ni Sukon. Grabe naman pangalan to, Suko na ako. Suko ka na din ba, ha, Jessica? Siguro may feelings pa talaga yung BF mo sa ex niya, kaya let go mo na at move on. May nakalaan para sa'yo. Oh. Saklap naman nun, may nakalaan para sa'yo. Pero alam nyo, naniniwala ako dun na kapag mahal ka ng isang tao, gagawin niya ang lahat for you. Kahit, di ba, kahit anong sibat, kahit anong pako matapakan mo, ganyan. Hindi ka talaga bibitaw Di ba yung iba nga sobrang daming problema? Lahat ng problema na na-surpass na nila pero wala. Talagang wala ang tindi ng pagmamahal Sad to say, Jessica, mahal ka naman ng boyfriend mo but it's not enough. Yung love niya is not enough para ipaglaban ka. Kasi, tama ka, sundalo siya, may ranggo siya. Ayoko mag-judge pero parang ganun na nga, no? Masakit mang pakinggan pero hindi niya kayang i-give up yung posisyon niya para sa'yo. At yung emotional blackmail na ginawa sa kanya ng ex niya for 7 years, pinatos niya kinagat niya. Binalikan niya pa rin yung ex niya. Alang-alang ba sa posisyon, sa ranggo, kung ano man? So, deserve mo ba ng ganung pagmamahal na kapag may dumating na problema, kayang-kaya kang i-give up kasi may iba silang priorities in life? At naniniwala ako, pag mahal mo isang tao, dapat isama mo siya sa mga priorities mo. Pag hindi, hanggang dun lang talaga. Kaya Jessica, it's time for you to think kung tama pa ba to na nagdedwell ako sa pag-move on sa kanya in mga questions sa utak ko. Wala na iniwan ka na niya para dun sa ex niya. Kahit ano pang reasons niya, iniwan ka pa rin niya. Bali-baliktaran naman ang mundo, yun ang sinunod niya. Binalikan niya yung ex niya. So wala na tayong magagawa. Tapos na ang lahat. So I hope mahanap mo yung para sa'yo talaga na hindi ka iiwan, yung ipaglalaban ka. At kahit anong pagdaanan nyo, andyan pa rin siya sa tabi mo. Kakapit at kakapit pa rin siya. We deserve a love na kahit anong mangyari, kakapitan ka. Kahit maraming challenges, struggles, yun ang kailangan natin Diba? And how do you know when it's time to give up? Para sa akin, when your love and efforts are not being counted anymore. Tama na. Maybe it's time to leave it all behind. Sincerely,